Mambo. Yan sa amin. Ngayon. Ayan. Punta tayo doon, kung saan tayo madalas nakakapahan ng mamsa. Malinaw naman yung dagat, kaya try natin doon. Tara, sana pagkaluban tayo sa araw na to. Let's go, let's go. Tayo mga katsala, dito na nga tayo sa lugar kung saan tayo pumana. Isla kung saan tayo madalas na nakakapahan ng mamsa. At sana ay mayroon tayong makita ng mga project. Gamit nga pala natin mask ngayon yung bago. Bagong order natin. Yung luma ay talagang yan na. Wala na. So pwede naman yan natin magagamit sa contemporary. Let's go, let's go. Sana ay magkaluban tayo ng biyaya ngayong araw. Medyo mahangin ng kaunti pero kaya naman. Okay mga ka-channel, at nakapag-base na tayo kaya tara. Baba na tayo. Sana ay malinaw. Okay. Alright. Pagkatapos sa ating mga pag-prepare ay bumaba na rin ako upang i-check yung visibility at goods naman dahil hindi na kagaya ng mga nakarang araw na talagang napakalabo. Medyo malabo pa ng kaunti. Pero okay naman dahil kayang-kaya na. At habang lumalangoy ako ay nag-load na ako agad ng ating rubber dahil kinakailangan natin na ikabit ito agad upang makakita tayo ng target. Naka-ready tayo. Habang malayo pa sa bahayan ng Mamsa ay inopen ko na itong ating camera nang sa gayon ay hindi na maging maingay pa. At dahan-dahan ko itong nilapitan. Gawa ng yung mga maliliit na isda ay nabibigla kapag lumalapit dito sa may butas ng bato. Kaya talagang inaasahan natin kapag ganito, may laman talaga. At nung pagkatapat ko dito sa bato mga ka-channel ay agad akong bumaba at hindi naman tayo nabigo nung pag-dive natin. Gawa ng may nakasilo nga na isang GT or Mamsa. Kaya nung pagtira natin, tinamaan naman ito. At ito yung ating kauna-unahang blessing na natamo sa pagkakataong ito. Isang tribale or Mamsa. Ilang araw din tayo na hindi nakapag-vlog ng matino dito sa dagat dahil sa sobrang labo nga ng dagat dito sa amin. At kahit sino man dito ay nagtataka, mula Coron hanggang Nangalaw ay talagang napakalabo. Buti na lang mga ka-channel, kahit hindi man natin napuruhan ito na tinira, hindi naman tayo pinahirapan na tanggalin doon sa ilalim ng bato. Dahil kapag pinahirapan pa tayo, mas delikado sa ating monoline. Dahil ito ay magagasgasan at mapuputo lang. At
syempre ako po yung taos pusong nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang suporta. At shoutout kay Larry Sante, kay Sir Terzo Manula at Laurian, Team Noranda ng Canada. At pagkatapos natin itong matuhog mga ka-channel ay sumubok ako muli na mag-dive dito at nag-bottom nang sa gayon ay baka sakali na may lalapit na iba. Pero sa katagalan wala na talagang lumapit pa. Siguro ay nag-iisa lang talaga yung nakatira ngayon dito. Dahil hindi naman gaano talagang kalakasan yung agos at napakahina ng agos sa pagkakataong ito. Dahil yung mga JT kasi at mga ibang tribale ay talagang active sila kapag medyo may agos ng kaunti, lalong lalo na yung King Mac. Dahil wala tayo nakita, umahon na tayo. Pagkatapos nating mag-dive ng ilang bisis dito ay bumalik na rin ako sa bangka dahil lilipat tayo ng panibagong spot at nagamit na pala natin yung ating bangka sa pamamana ngayong araw. Ito yung unang time na muli natin siyang nagamit. Nandito na tayo ngayon sa pangalawang spot saan tayo umana ulit. Subukan natin dito sa isang bahayan ng Mamsa kung may laman. Tara. Hinanap ko kaagad itong bato kung saan tayo madalas nakakapana ng Mamsa dito sa area na ito mga ka-channel. Hindi naman siya gaanong kalaliman pero talagang kapag season or time na may nagpapakita ditong Mamsa, hindi lang iisa kundi may mga kasama pa. Pero ngayon ay talagang walang malalaking isda na naabutan natin dito gawa ng siguro sa sistema ng dagat na biglang lumabo na parang kulay green na siya. Pero kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin tayo gawa ng naging malinaw na rin yung dagat ngayong linggong ito. At habang lumalangoy tayo, katagalan napansin ko na talagang madalang yung ating nakikitang mga isda, kaya sumubok ako dito na mag-ambush dahil nagkukumpul-kumpulan yung maliliit na isda, baka sakali na may mga cuttlefish na umaaligid. Ayan yung bahayan, pero nung paglingon-lingon natin talagang wala tayo nakita, kaya hindi na tayo nagtagal pa sa ilalim at umabante tayo sa unahan nang sa gayon ay makahanap tayo ng ibang mahuhuli. Kita nyo naman mga ka-channel, halos pabago-bago yung sistema or klima ng dagat dito sa amin ngayon. Minsan ay medyo may katamtaman na labo, at dito nga pala sa pagkakataon ito dahil mayroon tayo nakita dito isang unicorn fish or surahan. Kaya nung pag-light ko, nang makita ko siya ay tinira ko na agad dahil malaki na rin yung unicorn na ito. At nung pagtira natin ay hindi naman tayo nabigo dahil tinamaan naman. Pinahirapan tayo ng kaunti mga ka-channel dahil bumalagbag yung kaunti, kaya ang ginawa ko, umahon muna upang mag-ipon ng mas maraming hangin na sa
drive muli. At dahil nakapagpahinga na tayo ng ilang minuto ay binalikan ko na itong unicorn na napana natin. At ito nga, nung paggalaw-galaw natin dito, maya maya lang ay natanggal din naman. Dahil kung hindi ay talagang mapipilitan tayo na ito ay tatanggalin na lang yung isda. Ayun, may pating sana. At naabot ko na nga yung isda mga ka-channel, kaya nakuha naman natin ito agad. Mahirap kapag nag-stuck sa ilalim, gawa ng medyo bumalagbag at sa may buntot tinamaan. Eh, nakamaganda sana kung sa ulo siya tinamaan dahil hindi na tayo pahihirapan. Makalipas ang halos isang oras na paglalangoy, pabalik na sana ako ng bangka nang makita ko itong isang tribali, kaya agad akong bumaba at tinira. At napakaganda ng pagkakatama mga ka-channel dahil ayun ay kasama sana. Good size na rin sana yung kanyang kasama, pero yun nga, isa lang yung plano natin. At secure naman yung ating nahuling isda dahil good size na rin, nasa mga 1 kilot kalahati na rin siguro yung laki nito. Ayos, may pangdagdag ulam na tayo kahit papano. Hindi na ako naglalagay ng isda sa baywang mga ka-channel, gawa ng yung mga pati ngayon ay talagang agresibo. At sa di kalayuan doon sa ating pinanaan ng tribali ay mayroon akong nakita dito na isang long nose emperor. Kaya ang ginawa ko, nag-drop ako dito at nag bottom time. Baka sakali na ito ay talagang lalapit. At ayan nga, lumapit sana ng bahagya, pero medyo may kalayuan pa, kaya talagang hindi ko ito agad na tinira. Sayang to mga ka-channel, nasa mga 5 kilo na rin. Ayan, okay na sana tirahin, pero mas maganda yung mas malapit pa ng bahagya. Kaya sayang, at talagang hindi pa tayo nakahuli. Simula pa ay wala pa talaga tayong nahuling long nose emperor. Akala ko ay maka-unlock na. At nakita ko itong bato kung saan madalas tayo nakakatira ng surahan. At nung nakaraan ay dito rin tayo nakakita ng napakalaking surahan. May nakakita sana tayo dito 2 piraso, pero yun nga ay nagkanya-kanyahan na kung saan sana sumirit pa palayo. Napakaraming dalagang bukid na malilit mga ka-channel, yung dalagang bukid na bilog or solid. At utdan ang tawag ng iba dito sa amin. Ayan, kumpul-kumpulan at ang dami ring mga palata. Muli tayo nagsagawa ng pagsisi dito sa part na to mga ka-channel dahil
mayroon tayo nakita sana ditong bahayan ng mga cuttlefish. At mayroon sana tayo nakitang dalawang pusit lumot. Malalaki na rin sana, nasa mga tag 1 kilo na. Drop natin dito ay nagkanya-kanyahan na, sumirit. Sayang. Isa sa pinakamahirap talaga na ginagawa ng mga espiro ay yung mamamana ka na nag-aambush, dahil kapag nag-aambush ka, mas napapagod yung katawan natin. Gawa ng sisid, pahinga lang saglit at sisid naman ulit. Pero ako talaga, pinakadabi sa akin ay talagang yung dive bomb kapag may nakitang malaking isda bago ako bumaba. Pero nagpa-practice ako na ganito, dahil mas maganda kasi kapag nasanay ka sa mga taktiya na marami or mga iba't ibang mga pamamaraan na paghuhuli or paghahunt ng malalaking isda. Dahil wala tayong nakita na pangdagdag ay ito, pabalik na tayo ng bangka mga ka-channel, kaya mag-unload na tayo. Dahil mahirap na ito tanggalin yung guma kapag nasa bangka ka. Talakitok, isang surahan, tapos yung GT natin kanina. Ito yung ating GT huli kanina. Yan yung huli natin, 3 piraso. Huli natin, bali 3, 2 tribali, isang surahan. Pang ulam, yung malaki pabinta natin. makabawi daw sa diesel. Okay. Ayan mga ka-channel, yung tinira namin na pang ulam, putian, dinisa natin mga ka-channel dahil prituhin ko ito. Yan, meron siyang kunting kaliskis, kunti lang naman, di ganong marami yung kanyang kaliskis mga ka-channel. Gaya sa ibang isda na maraming kaliskis, ito konti lang, parang dumikit lang sa kanyang balat.
Putol-putol na mga ka-channel. Taba ng ulo. Puro na ng ating kutsilyo. Okay, kaya. Dulas. Ayan, na-slice na siya mga ka-channel. Pa yung ulo. Yan mga ka-channel, ito na yung isda na lininisan ko kanina. Nastinan ko na mga ka-channel dahil piprituhin ko siya. Ayan, nagpainit na rin ako ng mantika. Simulan na tayo magprito mga ka-channel. Unang salang. Kalsik-kalsik. Kalsik-kalsik yung mantika mga ka-channel. Tignan natin kung kasya sa tatlo. Lagyan pa natin sa kabila. Ayan, sakto lang. Tatlo. Ayan mga ka-channel, babalik rin na natin yung ating pinirito. Dahil luto na siya. Anong naluto yung sa gitna. Kabila at kabila ay silaw pa. Sa gitna ang unang naluto mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, babalik rin na natin yung pinirito. Sa kabilang side naman to. Ayan mga ka-channel, yung iba luto na, yung iba hindi pa. Sabay-sabay pagkaluto mga ka-channel dahil malalaki yung kanyang pagkahiwa, kaya hindi sabay-sabay pagkaluto. Ayan. Kalahati ilaw pa. Ayan mga ka-channel, luto na. Hanguin na natin to. Sarap pagkaluto niya mga ka-channel, pulang-pula. Ayan o. Ayan mga ka-channel, tapos ito ang huling isasalang natin. Buntot at saka ulo. Yan na lang mga ka-channel yung ating huling disputuhin. Dahil naluto na yung tatlo, 5 hiwa lang isa mga ka-channel. Ayan mga ka-channel, kain muna tayo. At kumita tayo ng 376 ngayon sa isang piraso. Kain tayo. Ulam natin, nagprito si Mrs. Tapos mamaya yung sobra gugulayan. Kain po tayo mga ka-channel. Sabayan nyo kaming kumain ngayon. Ayan yung pinarito niya. Pinaritong talaktok or talakitok. Abang nagaprito pa kami ng 2 pirasong dalawang nahiwa na natira, ay kakain muna kami. Dahil wala pang tanghalian si Native Channel mga ka-channel. Salo na lang kami mga ka-channel. Daming langgam. Langaw? Langgam. O langgam? Nakagat ka? Kuya. Taba ng talakitok mo? Langgam oh. Ano?
Kahit saan talaga yung talakitok mga ka-channel. Kahit anong klaseng luto, napakasarap. Sa prito man, sa paksyo man, sa sinabaw man. Napakataba niya oh. Mm. Yan mga ka-channel, tapos na tayo nag-prito. Ito na ang huling pagluto natin. Yan, salamat sa Diyos dahil meron naman tayong ulam. Pinarito na putian. Ayan mga ka-channel, yung isda kanina na natira, ito sasabawan natin. Tapos ito ang ating igugulay mga ka-channel. Yan, painit na rin ako ng tubig. Lalagay na natin itong isda. Ayan mga ka-channel. Painit na ako ng tubig. Ayan, kulong na siya. Kulong-kulo na mga ka-channel oh. Yan, kulong-kulo. Lagyan natin yung ating piniritong isda. Dahil nga luto na ito mga ka-channel, sabay na natin ng gulay para hindi siya ma-overcook yung isda. Yan. Ito ang ulam ngayon. Ito ang ulam namin ngayong hapon o gabi mga ka-channel. Yan. Yan, sabay natin yung gulay. Sari-sari ang gulay na ito mga ka-channel. May okra, may kalabasa, may talong, may sitaw. Ayan. Kaya masarap talaga siya sa sinabaw na pinirito. Ayan mga ka-channel, punong-puno yung kaldero. Ayan yung ating sinabaw. Takpan muna natin para kumulo mga ka-channel. Kain tayo mga ka-channel. Dahil yung pinirito kanina, sinabaw ni Mrs. Yan. Tapos nilagyan ng gulay, sari-sari. Tara, samahan nyo kami na magkapunan ngayong gabi. At dalawa lang kami, gawa ng yung aming alaga ay busog. Ayaw niya kumain. Nahiya sa TV, sa video. Pass mo na daw, pass, sabi niya. Nagkain din siya ngayong hapon. Kaya busog siya. Nagkain pala siya. Kain tayo mga ka-channel. Sabayan nyo kaming kumain ngayong gabi. Pagkalamian sa sinabaw. Gulay-gulay tayo, tikim tayo ng gulay. Para healthy. Kahit paminsan-minsan lang ba? Basta na yung utan. Kaya ka na dyan? Yung kuya, nagkain na rin? Samot.
Basic. Basic pala. Tikman natin yung sabaw. My name is Native Channel. Baka makalimutan ko pangalan ba? Ayan. Ang sarap ng sinabaw. Sakto lang. Gusto niya yung aking sinabaw mga ka-channel dahil sakto lang daw ang lasa. Pa tayo ng isda. Lamig kayo. Dati ayaw ko ng okra pero ngayon kumakain ako. Masarap ang okra. Dahil maraming vitamin ang okra. Lamig kayo. Shout out po kay Ma'am Anali. Yan. Shout out po. Si Ma'am Anali po ay isang senior citizen na stroke. Sana ay gumaling po kayo. Okay. Mag? Wala. Tapos na tayo kain. Mangga. May nahulog kasi kanina mangga. Kinuha ni Mrs. Kaya tikman natin. Sipuna. Tamis pala. Mangga namin dito mga ka-channel. Hipuna. Dahil maliit pa yung nagtanim kami ng mangga sa 2-3 puno yan. Lahat diba yan galing Kalabay? Oo. Malalaking bunga. Kalabaw. Maliliit pa yung tanim namin eh. Medyo maasim. Hindi parehas. Kanina ay matamis. Ngayon masim. Ibig sabihin, kulang sa hinog yung isa. Yung isa nasakto sa hinog. Ito matamis. Medyo madilaw na. Ang sipuna po, medyo lang, maugat. Kapag kinain mo,
May naga-siksik sa ano, ipin. Busog tayo. Siyempre, maraming salamat sa inyo walang sawang suporta at lagi pagtitiwala. At sa lahat po ng nagpapa-shoutout ay paki-check na po sa dulo ng video ito kung kayo po ba ay kasali sa ating na-shoutout. Kaya sana ay ingat po kayo palagi sa ating mga kababayan na OFW. Alam ko po na may mga nangyayari ngayon sa ating mundo gaya ng gira. Sa lahat po from US, Canada at Arabia, ingat po kayo palagi at God bless po sa inyo lahat. At hanggang sa susunod mga ka-channel. Bago tayo magtapos sa araw na ito mga ka-channel ay dumako muna tayo sa ating shoutout kay Sir Joel Escolano at sa lahat po ng Escolano family from Inaya, Pili, Camarines Sur, Bicol. Shoutout din po tayo kay Henrito Patay from Siquijor Island. Shoutout kay Noel Lorenzana. Mega love shoutout kay Miss Maita Porino watching from UEA. And shoutout po tayo kay Armida Fernandez. Thank you so much po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Joy Adventure. Ingat po kayo palagi and God bless po. Shoutout po kay Ramel Narciso from Taguig City. Shoutout po sa tatay po ni Princesa Briones na si Magdaleno Briones. Sana ay ingat po kayo palagi and shoutout po sa inyo at sa inyo pong buong pamilya. Ingat kayo palagi and God bless po. Shoutout kay Antolen from Edmonton, Canada at sa lahat po ng ating mga kababayan na OFW na nandiyan po sa iba't ibang dako ng mundo. Sana ay lagi po kayo mag-iingat at lalong-lalo na kay Sir Antolen na nandiyan po sa Edmonton, Canada. Special shoutout po kay Doy Lepistoli na magdiriwang po ng 31th anniversary ngayong April 2 at happy anniversary daw kay Doy Antonio at kay Joe Antonio na nandyan po sa Tarlac City. Ingat po kayo palagi sa lahat po ng taga Tarlac and sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At yan mga ka-channel, hanggang dito lang muna ang ating shoutout sa gabing ito. At ingat po kayo palagi. And shoutout kay Buhay Isla Vlog TV, Ariel Fisherman, Joy Adventure, Team Harabas. Hanggang sa muli, God bless.